Zechariah chapter 3, verses 1 through 5. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. And the Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire?" Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. And he answered and spoke to those who stood before him, saying, "Take away the filthy garments from him." And to him he said, "See, I have removed your iniquity from you, and I have clothed you with rich robes." And I said, "Let them put a clean turban on his head." So they put a clean turban on his head, and they put clothes on him, and the angel of the Lord stood by. Praise God. Amen. So, verse 3, now Joshua was clothed with filthy garments. So my message today is Christian clothing. So ang mensahe karon ang biste sa Kristohanon. What are you wearing? Amen. So magakota. Father, I'm asking you today to speak to us. God, I'm asking you now for the holy anointing of God upon Pastor Mike, myself, and every person. Lord God, would you rebuke every disturbance of Satan? Lord, we have already experienced your presence during the worship today. God, I know that you are here, Bisan Quran. Lord, I know that you have a word for your people today. God, give us understanding. Give us kaalam o kahibalo diha sa imong pulong. Lord God, we need you now. In the name of Jesus, amen. Amen. Now everyone is wearing something. So tagusa siya nagasulob o sa Now, kabutang. God created Adam and Eve. Ang Dios siya nagmugna ni Adan ug ni Eva. And the Bible said they were naked and unashamed, but they were clothed in the glory of God. They were clothed in the purity of the Sila Lord. nagasulob diha sa kaputli diha sa Ginoo. It wasn't until after sin that they began to be clothed in shame and darkness. Sa diha nga din human sila nahulog sa sala, sila nagasulob na diha sa kaulawan, Now, diha sa kangit-ngit. Joshua, the high priest, the Bible said Satan is standing to oppose him. So si Josue nga din labaw nga saserdote, anausab si Satanas nga diin nagatindog aron makigbatok kaniya. Now Satan is the accuser of the brethren. Kini si Satanas siya mao ang tig-akusar sa mga igsuon. He stands to oppose the people of God. Siya nagabarog aron siya magbatok sa mga katawhan sa Dios. And the Bible says in verse 3, Joshua was clothed with filthy garments. Ang Biblia nagasulti diri sa bersikulo 3 nga kini si Josue nagasapot diha sa mahugaw nga biste. And in verse 4, he said, "Take away the filthy garments." Sa bersikulo 4 nagingon didto og kuhaa ang mahugaw nga sapot. Now, in our Christian life, Diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. there are things we need to take off. Dunay mga butang nga kinahanglan atong hukason. There are filthy garments Adunay kini mahugaw nga sapot that we need to take off. nga kinahanglan nga ato kining kuhaon. And there are things we need to put on. O dunay butang nga kinahanglan atong igasulo. The Bible says to be clothed with humility. Ang Biblia nagasulti nga diin nga magasulob kita uban sa pagpaubos. In the proverb, Diha sa panultihon. the woman of God, it said she is clothed with strength and honor. And the Bible says to put on the Lord Jesus Christ. O ang Biblia nagasulti usab nga atong isulob si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Now, verse 4, then he answered and spoke to those who stood before him, saying, "Take away the filthy garments." And to him he said, "See,
I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. So he said, take away the filthy garments. So nagingon siya nga din, kuhaa ang mahugaw nga sapot. And he said, I will clothe you with precious and rich robes. Kay ingon siya, ako magasulob kanimo og usa ka maanindot nga biste o usa ka putli. Oops. Now let's go to Isaiah 64. Isaias kapitulo 64. And we'll go to verse 6. And again, I want to ask you, what are you wearing? Whenever I see Brother Elmer, he's wearing a smile. Amen? Nakita si itong igsoon nga si Brother Elmer nga yahang mga pahiyom. I know that Brother Melwin, he is a man of diligence. Ako sa nga nakita ang itong igsoon nga din si kining Melwin nga din ana siya kakuki. And Pastor Mike has the robe of a servant. Si Pastor Mike po na nagasul-op po siya og usa ka mahitungod sa usa ka alagad. What is your clothing today? Naon sa may imong gisul-op karon? Do you have on the filthy rags? Nga din anaa ba ka ni ana nga sapot nga mahugaw? Or are you clothed in the Word of God? O din nagasul-op ba ka diha sa pulong sa Dios? Now, Isaiah 64 verse 6. So, kinsa mo basa? 64 verse 6. He said, we are all like an unclean thing, So nagingon siya nga kami sama sa mga buta nga mahugaw. and all our righteousness is like filthy rags. O ang among pagkamatarong sama sa usa ka Now, pahiran lamang. remember the word of the Apostle Paul. Nato hinumduman ang gisulti, ang pulong nga gisulti ni Apostol Pablo. Not having my own righteousness. Remember this. Nato ning hinumduman Your righteousness, ang imong pagkamatarong. even your best day, Bisan pa ang imong kining maayo kay nga adlaw. apart from the grace of God, Gawas diha sa grasya sa Dios. without the blood of Christ, Kung wala ang dugo ni Kristo. even your good works are like filthy rags. Bisan pa ang imong mga maayong buhat kinisama sa usa ka mahugaw nga pahiran. That's why we need grace. Mao kana ang hinungdan na kinahanglan ta grasya. Because we have already sinned. Tungod kay kita nakasala naman daan. Even the best that we can offer God. Bisan pa ang pinakamayo nga ato ang gikahalad diha sa Dios. He said it's like filthy rags Nagingon before a siya holy God. sama kini sa mahugaw nga trapo sa tubangan sa Dios. So we need the righteousness of God. Kinahanglan ta niya ang pagkamatarong nga gikan sa Now, Dios. Isaiah chapter 61 verse 10. Ang listing sa kalawasan. He said, I will greatly rejoice in the Lord my God. Naging siya ako magakalipay og dako diha sa akong Dios. And he said, He has clothed me with garments of salvation. Kung naging siya og siya nagabisti kanako niya nga pagkaluwasan. Now, before you are saved, Sa wala pa ka maluwas. you have no garment of salvation. Wala kita nagsulob niya nga sapot sa kaluwasan. You are like Joshua with the filthy garments. Sama kita ni Josue nga di nagasulob niya nga mahugaw nga sapot. But what did he say to Joshua? Naon sa may ang gisulti kang Josue. Take away the filthy garment. Ayon siya kuhaa ang mahugaw nga sapot. I will clothe you with the precious robe. Ayon siya og ako magasulob kanimo og usa ka bililhon nga bisti. And he says here, the robe of righteousness. He has covered you with a robe of righteousness. So ang business pagkamatarong nga diin iyaha nga itabon nga kanimo. The righteousness of Jesus Christ. Pagkamatarong nga naa kang Kristo. When you trust in the Lord, Nga sa dihang ikaw masalig ngadto sa Ginoo. you have the righteousness of Christ. Nakabaton ka ni anong pagkamatarong nga naa ni Kristo. Forgiven by the grace of God. At pinasaylo, pinaagi tungod sa grasya sa Dios. And you no longer have the filthy robe of your sin. Ug wala na ka magasulob ni anang mahugaw nga sapot tungod sa sala. You have a robe of righteousness.
Nakaangkon na ta ni ana nga business pagkamataro. Now let's go to Matthew chapter 22. Because you will not go to heaven without the robe of righteousness. Tungod kay dili man kita makaadto gayud sa langit kung wala gyud ang business pagkamataro. Because every person has sinned against God. Kaya matag usa ka tawo siya nakasala man batok sa Dios. And we must be clothed in the righteousness of O Christ. kinahanglan nga kita magasulob niya na nga pagkamataro nga naa ni Kristo. Amen. Now, Matthew 22, verse 11 and hung to verse 13. But when the king came in to see the guest, he saw a man there who did not have a wedding garment. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away, cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." 11 through 13. There is a wedding feast. O aduna gayoy bangkiti. See, we will be called to the marriage supper of the Lamb. Kita gitawag ni ana nga adunay kining bangkiti unya ug kining panihapon diha sa kordero. We are called the bride of Christ. Kita gitawag nga pangapangasawanon ni Kristo. But the king sees a man who does not have his wedding garment. Apan ang hari nakakita sa usa ka tawo nga naa sa sulod nga wala magsulob sa business sa kasal. And the man was speechless. Ug ang tawo wala makatingog. And the king said, "Bind him hand and foot and cast him into outer darkness." Og ang hari misugo siyang sulugoon ug iyong kapusa ang iyang kamot ug tiil ug ilabay ngadto sa guwa sa kangit-ngit. See, on the day of judgment, Sa adlaw niya sa paghukom. if you have on your filthy garment, Nga kung ikaw anaa nagasulob ni anang mahugaw nga sapot. if you do not have the righteousness of Christ, you will be bound hand and foot and cast into outer darkness. This is salvation, Nga kini siya maong kaluwasan. the free gift of God. Ang walay bayad nga gasa sa Dios. When we are washed in His blood, Sa dihang nahugasan ta siyang dugo. we have a robe of righteousness because Jesus lived a perfect life. Tungod kay si Ginoong Hesus nagpuyo man siya ug nagkinabuhi man ang hingpit nga kinabuhi. He was without sin. So that's why when we trust in Christ, we have His righteousness. We receive it by faith. Kini siya madawat nato pinaagis pagtuo. Amen. Now let's go back to Isaiah. Balik ta sa Isaias. Isaiah 61. Sa 61. Praise God. Now, when we talk about the robe of righteousness, Kung magasulti ta may tungod sa kining business pagkamataro, this is a position or a standing before God. Remember, the Bible says Abraham believed God and it was accounted as righteousness. so atong hinumduman nga si Abraham sa diyang mituo siya sa Dios ug siya giisip nga diin matarong. When you trust in the work of the cross, Ug sa dihang musalig ta diha sa buhat dito sa cross. when you repent and believe, Sa dihang naghinulsol ta og mituo, God says you are righteous. nagingon ang Ginoo nga ikaw sa kamatawang taong matarong. It is a position before God. Usa kini siya ka kahimtang o kahimtang diha sa tubangan. It is sa a legal term. Usa kini siya ka legal nga diin termino. It means not guilty before God. Nagpasabot nga dili na ta sad-an sa tubangan sa Dios. Your righteousness, your robe of righteousness is different than your life of holiness. Diin ang ato nga business pagkamatarong o ato nga sapot sa pagkamatarong kini siya dunay kalahian diha sa pagkabalaan. You receive a robe when you are saved. Sa kining mao nga biste mo lang ning nadawat sa dihang ikaw naluwas. But from that moment, you are being made holy and being sanctified by the grace of God. Og niya na nga urasa o taknaa ikaw mahimo nga diin balaan o diin mahiningluan diha sa Ginoo. Now, if you have followed God for many years, O ikaw nagasunod sa Ginoo sa daghan ng katuigan. you can say, I'm not the same person from the day that I was saved.
Ikaw siguro makaingon nga dili ko sama sama sa sinugdan nga tao sa diha nga diin wala pa ko maluwas. I have grown in the holiness of God. Ikaw mitubo diha sa pagkabala. I have grown in the knowledge of God Nga diin ikaw nagatubo sa kahibalo sa and the fear of the Lord. og diha sa pagkamahadlokon sa Ginoo. Amen. Now, Isaiah 61, verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord. Praise God. Praise. Verse 3. Amen. Aron sa pagtudlo kanila nga nanagbalata dito sa Zion, aron sa paghatag kanila og purong-purong nga bulak nga puli sa abo, ang lana sa kalipay puli sa pagbalata, ang biste sa pagday puli sa espiritu sa kasubanan, aron sila pagatawgon nga mga kahoy sa pagkamatarong nga ginatuman ag ginatanom ni Jehova aron siya pagahimo himayaon. So number 2 is the garment of praise. So ikaduha mao kana nga sapot sa pagday. You will notice this in the scripture. Nga kini imo ning mas sayran diha sa mga bersikulo. To put one on, you have to take the other off. Nga diin usa ka butang nga diin imong isulob, so kinahanglan nga duna gyud kay kuhaon imong tangtangon. He said, take off your filthy garments Ay nagingon siya nga din kuhaa ang imong hugaw nga sapot. and put on the robe of righteousness. O isulob ang bistis pagkamatarong. Now he says, the garment of praise for the spirit of heaviness. Karon nagingon siya og ang sapot sa pagdaig gikan sa imong isulob gikan sa mga kabugat. Now, what are you wearing? Naon sa may imuha nga isulob. What do you have on? Is it a Isulob. garment of praise, or do you have the spirit of heaviness? O kini siya kini asapot ba sa pagdaig or kanabang mga kabugat? See, you can be saved and walk with a spirit of heaviness. Adin siguro kita nga luwas pero ang imong paglakaw anaa sa mga kabugat. Remember the word of Paul. Atong hinumduman ang pulong nga gisulti ni Pablo. He said to run the race with endurance. Ingon siya nga din atong daganon ang lumba sa malahutayon. And he said, lay aside every weight, Ingon siya og atong isalikway ang tanang mga makabugbugat. every sin. Isa matag sala. He said, take it off. Ingon siya ato aning isalikway ato ning tangtangon. See, we have problems. Adin aduna tay mga problema. We have trials. Adunay mga pagsulay. But we don't have to walk in the heaviness Apan ganing wala tong lakaw diha sa mga kabugat. if we will put on the garment of praise. Kung ato nga isulob ang sapot sa pagday. Ang Diyos miingon. Ang Diyos nagpuyo sa mga padaig sa iyang katawan. Amen. God's presence will come when you praise the Lord. Ang Amen. presensya sa Dios mo abot sa dihang magadaig ka ngadto sa Ginoo. In every part of your life, Sa matagbahin sa imong kinabuhi. you can choose heaviness Adin makahimo ka pagpili diha sa mga kabugat or you can choose praise. or imo bang pilion ang pagday. Now, the Bible speaks of the sacrifice of praise. Ang Biblia nagasulti may tungod sa kaning sakripisyo diha sa mga pagday. It's easy to praise in the victory. Sayon kayo ng pagday kung nindot kayong idaig sa Ginoo panahon sa kadaugan. It's easy to praise with all your brothers. Sayon kayong pagdaig sa Ginoo nindot kung naata sa kadaghanan. But a sacrifice of praise, Apan ang halad sa pagdaig, even in the fire, isan pa taliwala sa kalay. I will lift my voice unto God. Adi atong patugbaw atong tingog ngadto sa I Ginoo. will give glory to God. Atong ihatag ang pagdaig ngadto sa Dios. I will not allow Satan to take my garment of praise. Amen. Amen. So you need the garment of praise. Now, 1 Peter chapter 5, Unang Pedro kapitulo 5, verse
5. Glory to God. Now, in verse 5, so number 3, he said, be clothed with humility. Sa nagingon siya nga diin isulob ang nagsulob kamo sa pagpaubos. And notice in verse 7, casting all your care upon the Lord because He cares for you. Sa bersikulo 7 nagyon itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kanini. So all of my care I can take it off of my life and cast it upon the Lord. So ang atong mga kahangawa ato ani nga itugyan ngadto sa Dios nga I can nagtaga. take off that garment of worry. Diin ako ang akuhaon kana nga sapot sa pagkabalaka. But He said, be clothed with humility. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Kaya ang Dios batok sa mga mapaytas-on apan siya naghatag og grasya sa mga mapaubsan. Satan was lifted up in pride. Si Satanas iyang gituboy ang kaugalingon tungod sa garbo. See, God created all things. Ang Dios nagabuhat sa tanang butang. God created Lucifer. Ang Dios siya mo'y nagmugna o naghimo kang Lucifer. And he was a worshiping angel. The Bible said he was an anointed angel. He had the anointing of the Spirit. Siya adunay dihog diya sa espiritu. But the Word says, because of his beauty, his heart was lifted up in pride. Ang pulong nagasugid nga diyang tungod sa iya nga pagkatahog ang iyang kasing-kasing na puno sa garbo og siya gituboy ang iyang kaugalingon. Even Paul warned about young believers. Don't put them in leadership too quickly, because he said they might fall into the same condemnation as the devil. And it's the pride. Kana siya tungod sa garbo. Now, what is your response when you hear the word of God? Unsa may mga nga tubag sa diyang makadungog ka sa pulong sa Dios. Because a true preacher of the word Tungod kay matuod o tinuod nga diin magwawali sa pulong. will not always encourage you. Dili kanunay nga diin gidasig kamo. Sometimes the sword will go directly to your heart. Usahay adunay mga panahon nga diin ang espada kini siya modritso pagdulot sa atong kasing-kasing. And the word says no discipline seems pleasant at the time. Adin ang pulong nagingon kung walay pag disiplina so kana siya So- dili gayud makapahimuon. When you go to the house of God, Sa dihang ikaw moadtos balay sa Dios. are you humble to receive the instruction of the Lord? Nga imo bang ipaubos mo kaugalingon aron nga magadawat sa mga pahimangno sa Dios. Or do you get offended? O din masakitan ka o mahibos sa diyang makadungog ka sa pulong. Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. Tawag kayang Dios siya naghatag siya batok sa mga mapaytason o naghatag siya grasya sa See, mapaubsan. there were great sinners Adunay dakong makasala. that Jesus experienced or dealt with. O din kini siya iya nga na sinati ni Ginoong Hesus. There was a woman who washed His feet with her tears. Adunay sa kababay nga din naghugas sa iyang tiil pinaagi o tungod ra sa mga luha. And she was a great sinner, the Bible said. O ang gisulti sa Biblia nga kini mao nga babae usa sa kadako nga makasala. And then there was a Pharisee in the house. O adunay kining Pariseo o pare diha sa maong panimalay. He was supposed to be a man of God, Nga diin siya unta siya tao sa Dios. but he was filled with pride. Apan siya puno man sa garpo. And Jesus had mercy on the sinful woman. O si Ginoong Hesus nibati siya kaluoy niini makasasala nga babae. He said she loves much because she was forgiven much. Ingon siya nibati siya dako nga kining gugma tungod kay siya gipasaylo man sa dagkong sala. Paul said, where is boasting? Ingon si kining Pablo nga asa man ang imo nga gipasigar. Paul said, I am the chief amongst sinners. Si Pablo nagingon siya ako kining mao ang labaw sa tanang mga makasala. I am what I am by the grace of Di God. siya ako mao ako tungod sa grasya sa Dios. There is no pride. Walay garbo. It's all to the glory of God. Ang tanan para rigid sa himaya sa Dios.
Are you clothed with humility? So nagasulob ba ka niya anang pagpaubos? Amen. Amen. Praise God. So let's go to Colossians chapter 3. Kolosas kapitulo 3. Chapter 3, verse 5 hangtod verse 9. So kinsa mabasa Colossians 3, 5 through 9. So number 4 is to put off the old man. So ikaw pat ato nga kuhaon ang atong daang pagkatao. And then to put on the new man. O atong isulob ang bag-ong pagkatao. Now, notice he says in verse 9, you have put off the old man with his deeds. Nagingon siya nga ug isulob ninyo ang bag-ong kuhaan ninyo ang daang pagkatao. Now he gives example of the old man. So siya naghatag og ehemplo may tungod sa daang pagkatao. In verse 5, he said, put to death your members which are on the earth. Sa bersikulo 5, nagingon siya dito nga patsya ninyo ang tanan nga diin ana sa sulod kaninyo uyutan ang butang. And one, he says, fornication. Ug usa nini pakighilawas. Now, I know many of you are married, but if you are not married, you are to put off fornication. So ingon siya nga diin kung dili kaminyo siya kuhaa ang pagpakighilawas. He said, put to death the work of the flesh. Ang ingon siya nga upatsya ninyo ang mga buhat sa But many Christians dunay daghang mga Kristohanon. or people who take the name of Christ, Diin mga katawhan nga diin nagdala sa ngalan ni Kristo. they live in sin. Sila nagpuyo sa sala. They live in fornication. Sila nagpuyo sa And the pagkamakilawas. Bible says no fornicator will inherit the kingdom of O ang God. Biblia nagasulti nga walay makihilawason nga makasulod sa gingarian sa Dios. Now, some of you who are married, So pila kaninyo nga diin minyo before you were married, sa wala pa ka maminyo. if you committed fornication, Kung ikaw nakasinati o diin nakahimog sala sa pagpakighilawas, have you repented? nga kinahanglan nga imong hinulsulan. Have you asked God to forgive you? Nga diin nakapangayo ba ka sa Dios o pagpasaylo kanimo. Once you're forgiven, it's under the blood. It's gone. Sa dihang ikaw pinasaylo na ilalom na ka sa miling But ko. it's good that you're married. Amen. So apan na maayo nga karon ikaw minyo. But you still need to understand the sin of your past. Apan kinahanglan nga nga masabtan ang atong sala sa milabay. Now, once you're forgiven, there is no shame. Sa dihang nga ikaw ipasaylo na dili na ka wala kay kaulaw. There is no condemnation. Dili na kahinukman. But you need to repent. Apan kinahanglan lang tang maghinulsol. Amen. Amen. Praise God. Now, look at verse 8. So, he said, but now you yourself are to put off all these things. Naingon siya sa bersikulo 8, apan karon kinahanglan isalikoy ninyo kining tanang mga butang. Now, these are the filthy garments of sin. Kini siya mao ang mahugaw nga sapot tungod sa sala. He said, put them off. Siya nga tangtanga kini kuhaa kining mga butang. Now, he says, anger, Ingon siya diri kasuko, wrath, kapungot, malice, aning pagkamadinaoton, blasphemy, aning pagpasipala, filthy language out of your mouth. o ang mahilas nga mga sinultian sa inyong baba. This is not the life of a Christian. Dili kini kinabuhi sa mga Kristohanon. Filthy language out of your mouth. O mahilas nga mga pinulungan gikan sa atong baba. He said, life and death is in the power of the tongue. Ingon siya nga din kamatayon o kinabuhi anaa sa gahom ana sa tumoy sa mga dila. So do you speak
the word of God? So imo bang gisulti ang pulong sa Dios? Do you speak the blessing of God? Imo bang gisulti ang mga panalangin kan sa Dios? Or do your words curse and contradict the word of God? Or ang imo nga kining pulong mga panghimaraot o kini kasupak diha sa pulong sa Dios? He said, anger. Ay siya kasuko. Are you wearing anger? So nagasulob bakas kasuko Bitterness, o kapaitan unforgiveness. o ang pagkadi mapinasaylo. Those are filthy garments. Kini siya mga mahugaw nga sapot. Those are chains of sin. Kini siya mao ang kadina sa sala. And Christ can deliver you. Og si Ginoong Hesus makahimo pagpahigawas But you kanimo. have to repent. Apan kinahanglan ta maghinulsol. Lord, I put it off. Ngadin mayuta Ginoo ako aning tamtangon kuhaon ako ni. Amen. Amen. It's a filthy garment. Kini siya mga mahugaw nga sapot. Amen. Amen. So that's the thing. The old man. See, that's the old man. So kini siya mao ang daang nga mao ni ang kinabuhi sa daang pagkatao. That's the man who lived in darkness. Mao kini ang tawo nga nagpuyo sa kangit-ngit. That's the man who lived to serve himself. Nga di mao kining tawo nga di nagpuyo nga di naga-serve ra siyang kaugalingon. But he said, if any man is in Christ, Apan nagingon siya sa bisan kinsang anak kang Kristo, he is a new creation. siya bag-o nang binuhat. All things have passed away, Ang kanang mga ang butang may labay na. and all things have become new. Pag ang bag-ong butang, ang tanang mga butang bag-o na. Amen? Amen. We've all sinned, but now that we're saved, it's time to put off the old man. Verse 10, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Amen. Sa versikulo 10, o gikasuloban na sa bag-ong kinaiya nga ginabag-o pag-usab diha sa kahibalo sibo sa dagway sa magbubuhat niini. So, you see the picture. So imo nakita ang hulagway. You take off and you put on. Imo nga kining do na kay kuhaon, ya do na kay sulo. See, it's not enough to just take off. So di pa paigo nga di natay hukason. Anybody can stop drinking or stop cussing. Even the unbeliever can stop some things. But the Christian not only takes off, but he puts on the things of God. So he said, put on the new man. Now, he gives an example, or he shows us what the new man looks like. Verse 12 and 13, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ingon siya sa 12, ingon nga sa Dios kamo mga pinili balaan o hinigugma nahan isulob ninyo ang pagka mapination, pagka mapuanguron, pagka mapaubsanon, kaaghop o pailob. 13, nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo nga og nga kun aduna may pagmahay sa usa, batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa. Maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usab magpasaylo. Take off your anger. Atong kuhaon na natong kasuko. Take off your fornication. Atong kuhaon ng pagkamakahilawas. Take off your filthy language. Atong kuhaon ng mahilas nga mga pulong sa And nultihan. put on tender mercy, O atong isulob ang mga kaaghop, kindness, mga pagkamaayo, humility, pagpaubos, meekness, o kini pagkamalumok, long-suffering. o pag-inantusan, Amen? pag-antos sa usag-usa. Now, verse 14. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Sa versikulo 14 nagingon, og labaw ni ining tanan isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa kahingpit nga pagkaangay. Above all these things, Siya labaw sa tanan butang.
put on love. Siya isulob ang gugma. See, when he gives the fruit of the Spirit, the first thing he said, the fruit of the Spirit is love. In another place, he says faith, hope, and love, but love is the greatest. Og sa laing bahin nagingon siya nga din sa pagtuo, sa paglaom og gugma apan dako gayud ang gugma. And he said, love never fails. Ingon siya ang gugma walay pagkapakyas. See, the love of God will drive your life. If we love God, we will love our brothers. Ato pong higugmaon natong mga We kaigsuonan. will love our enemies. We will love the lost. And we will walk to serve them in the ministry of the Lord. Amen. Verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which you were called in one body, and be thankful. Sa 15 og paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Ang kalinaw ni Kristo. Are you wearing the peace of God? So nagasulo ba ka ni ini nga kalinaw sa Dios? See, the Bible says the wicked are like a troubled sea that cannot rest. Nga diin nagingon ang Biblia nga diin ang dautan sama kini siya nga diin wala gayoy pahulay. There is no peace, saith the Lord, to the wicked. Wala gayoy pahulay kalinaw diha sa dautan. But Jesus said, my peace I give to you. Sa Ginoong Hesus nagingon akong kalinaw akong ihatag kaninyo. Are you wearing the garment of peace? So nagasulo ba ka ni ining sapot sa kalinaw? Amen. Amen. So this is putting on the new man. Praise God. Now, let's go to Ephesians chapter 6, So kapitulo 6, verse 10. Psychologist. Glory to God. Now the word says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So nagingon siya sa katapusan magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo o sa kusog sa iyang gahom. 11 isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. 12 kay ang atong pagkigbugno o dumog dili batok sa mga binuhat nga unod og dugo kun dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaw nga galon ni ining mao kangit-ngit nga kalibutan karon batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. 13 tungod niini dadaan ninyo ang tibuok hinigiban sa Dios aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan o makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbiso. Amen. So he said, put on the whole armor of God. So nagingon siya nga gisulob ninyo ang tibuok armadura sa Dios. So number 5 is the armor of God. So ikalima ang hinigiban sa Now, Dios. he says the helmet of salvation, Nagingon siya og ang kalo sa kaluwasan the belt of truth, og ang bakos kamatuoran the breastplate of righteousness, og ang taming sa dughan the sa feet pagkamatarong prepared for the gospel, og ang kining ang atong mga tiil nga diin sinuluban sa mayong balita and the shield of faith, og ang taming diha sa pagtuo and the sword of the Spirit. og ang espada nga mao ang Espiritu Santo. Now I just want to focus on the sword of the Spirit. Gusto ko nga din anita atong tumungta diha sa espada sa Espiritu. Because all the other armor defends you, but the sword is your weapon. And then, ang uban nga diin mga hinigiban kini siya nagadipinsa kanimo apan ang espada mao ni ang imong hinigiban. And he said,
The sword is the word of God. Nagingon siya, og ang espada mao ang pulong sa Dios. Now, wherever you go in the world, Bisan asa ka maabot ining kalibutana, do you have the sword of the Spirit? naa ba ka ni anang espada sa Now, espiritu? remember David Inumdumi si David when he was fighting Goliath. sa diha nga nagkig-away siya kang Goliath na ganti. Saul tried to put armor on David. Si Saul ang hari nagabutang sa iyaha nga hinigiban armadura kang David. But it was the armor of the flesh. Apan kadto siya mga hinigiban diha sa una. And David said, it's too heavy for me. Og si David ningon siya nga nagbaguod ko ani kay bukat kayo. So he put off the armor of the flesh. Ang motong iyahang gihukas ang hinigiban sa unod. And he put on the armor of God. Og iyahang gisulob ang hinigiban sa He Dios. took the stones and the sling. Nagkuha siya og mga pipila ka mga bato He og iyahang took the shield of faith. saplong. He Og took the din shield iyahang nga of faith din gigunitan ang taming sa pagtuo. and the sword of the Spirit. Og ang espada sa espiritu. He said, you come to me with spear and sword. Aniingnan niya si Goliath nga din ikaw mianhi uban sa imong bangkaw o espada. You come in the natural. Ikaw mianhi diha sa natural lamang. You look big and strong. Ikaw tan-awon dako kayo ka og kusgan. But your armor is of the flesh. Apan ang imong hinigiban para na sa unod. See, the Bible said our weapons are not of the flesh. Ang Biblia nagasulti nga atong hinigiban dili siya para sa unod o diin tawhanon. And David said, I come in the name of the Lord. Og si David miingon apan ako mianhi nagatubang kanimo sa ngalan sa Ginoo. This is a soldier of Christ. Kini mao ang sundalo ni Kristo. Wherever you go, Bisan asa ka moadto. you have power against darkness Nga diin aduna kay gahom batok sa kangit niya. if you are wearing the armor of God. Kung imong isulob ang hinigiban sa Dios. Let me show you this. Go to Romans 13. Kung ipakita kaniyo diri sa Roma kapitulo 3. Because a lot of people make the armor of God confusing. Diin tungod kay daghan nga diin mga katawhan nga diin nahimo nga nakapalibog kanila ang hinigiban sa Dios. But I want you to see this. Now, Romans 13, verse 12. Therefore, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So, kinsa mabasa Romans 13, verse 12. Amen. Apit ka matapos ang kagabion o doon na ang kabutagon. Usa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kagitgit o isutob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayan. Now, see the picture. So tanawan ni mga mahulagway. He said, put off, cast off the work of darkness. So ningon siya og ato nga kuhaon ang mga buhat sa kangit nga atong salikway. And put on the armor of light. Og ningon siya og ato nga isulob ang hinigiban sa kahayan. Put on the armor of God. Ato nga isulob ang hinigiban sa Dios. Now, here's what I want you to see. Verse 14. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sa bersikulo 14 naging sa hinunoa isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw kamo pagtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga pangibog niini. Putting on the armor of God is simply putting on the Lord Jesus Christ. So ang pagsulob diay sa hinigiban sa Dios. So simple ra kayo mga igsuon tungod kay imo lang isulob si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. The helmet of salvation. Ang kaluwasan. Who is my salvation? Kinsa man atong kaluwasan? The shield of faith. Ang taming sa pagtuo. Who do I trust? Asa man ta misalig? The feet of the gospel. Og ang kining tiil nga diin ana ang naglakaw sa may balita. Whose gospel? So kinsa man ang may balita? The sword of the Spirit. Og ang espada sa espiritu. Whose word? So kinsa man ang pulong? The breastplate of righteousness.
righteousness? Og ang kining sa lipod sa dughan nga maong pagkamataro. Whose righteousness? Sa man ang pagkamataro. It's all in Christ. Kanang tanan mao gayod si Kristo. When Na you ni seek Kristo. the Lord, Mao kana nga atong pangitaon ng Ginoo. when you read the Word, Sa dihang mubasa ka siyang when you pulong. come to church, Sa dihang mo adto ka sa iyang balay. the filthy garments are leaving your life. Nga kinahanglan nga ato nga ang nabilin nga din hugaw nga sapot sa tong kinabuhi. And the Spirit is doing a work in your life. O ang Espiritu nga din siya nagapanglihok sa imong kinabuhi. He is cleansing your heart. Siya magahinlo sa imong He kasing-kasing. is clothing you with righteousness Nga din siya magasulob kanimo, magabutang He is kanimo o clothing you pagkamataro nga bisti. in holiness. O siya magabutang kanimo pagkabalaan. Amen? Amen. So, to wear the armor of God is, as Paul said, to put on the Lord Jesus Christ. So ang pagsulob di ay diya sa armadura sa Dios o hinigiban kana diyang imong ibutang o isulob sa Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Now, Amen. he said, make no provision for the flesh. Ingon siya nga og wala na kay gayunan sa pagtakba o sa mga pangibog sa imong nga uno. In verse 13, he said, don't walk in drunkenness, Sa nag-ingon siya nga din ayaw na kining paghubog-hubog. ayaw, away-away, O ayaw na kining pag-away-away kuno. Strife. Ayaw-ayawa. and envy. Ayaw na kuno pag kining kasina. We have to put these things off. So kinahanglan nga kining tanan ato ning tangtangon kuhaon. Amen. Amen? Amen. And put on the Lord Jesus Aga Christ. tong isulob sa Ginoong Hesus. Jude, he said, hating even the garment that is spotted by the flesh. Si Judas nagingon siya nga diin pag-amping kamo nga bisan ang inyong bisti dili mabulingan. Amen? Amen. Now, in closing, I want to go to Revelation 19. So katapusan, versikulo. Praise God. Pinadaya kapitulo 19. Glory to the Lord. So Revelation 19. Now, Revelation 19 is where we see the coming of the Lord Jesus Christ. Sa kapitulo 19 sa pinadaya diri nato makita ang pag-abot ni Ginoong Hesus o sa iyang pagsingabot. This is when Christ returns in glory to judge the living and the dead. Ug mao kini nga diin si Ginoong Hesus sa iyang ikaduhang pag-anhi uban sa himaya aron paghukom. And he comes to make war. Og siya mo anhi uban ang dako nga kining pakigubat. But the word says that we, or the armies in heaven will follow him on white horses. I believe this is the church and even perhaps the angels of God. But the armies of heaven will follow Christ on white horses. Og nagingon siya nga diin og ang kasundaluhan sa kalangitan magasunod kaniya nga nagakabayo sa puti nga kabayo nga kung nagato nga kini siya mao ang katawhan sa Dios. O Now, simbahan. verse 14, Versikulo 14. or verse 13 and 14. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Amen. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Glory to God. Siya nagasulob og bisti nga nagikattuslob sa dugo og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. 14. Og ang mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan nga nagbistig lino nga manipis, maputi og ulay, kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. Jesus is clothed in a robe dipped in blood. Din si Ginoong Hesus nga din siya sulob niya anang bisti nga maputi nga gituslob sa dugo. His own blood. Iha siyang kaugalingong dugo. But we are clothed white and clean. Kita usab nagasulob niya ng maputi nga bisti o putli, hinlo. When you go to heaven, Sa dihang ikaw kaadto sa langit o maadto sa langit, there will be no sin. dito wala na sala. Now, in this world, we struggle in the flesh. Dinis kalibutan daghan kay tang problema.
We struggle against sin. So kita usab naga kining problema batok sa sala. Who among us does not suffer temptation? So kinsaman kanato diri nga wala gyud mag-antos diha sa mga tentasyon. But in heaven, we will be perfectly holy, no sin, no temptation, clean before God. So dito sa langit, so hingpit na gyud, wala na tentasyon, hinlo na, putli atubangan sa Ginoo. Amen. Amen. There is great power in the blood of Jesus So Christ. doon nagay dakong gahom diha sa dugo na Ginoong Hesukristo. Now let's stand together. Nindog ta mga igsoon. What I want to do today, if we can sing the song, you know, that song. I want you to search your heart today. So siha ang inyong mga kasing-kasing karon. And is there filthy garments in your life? So karon atong tagaan nato gigayon atong kaugalingon sa pagsusi sa tubangan sa Dios. Kung doon na may mga hugaw nga sapot sa atong kaugalingon. Is there something you need to take off today? Kung doon na may butang nga kinahanglan nga imong tangdangon o kuhaon karon. I want to say to you, don't be ashamed in the sight of God. Ako moingon kanimo, ayaw ikaulaw diha sa dapit sa Dios. Ayaw pagkaulaw. I encourage you to come forward as we sing. So ako nagadasig kaninyo na samtang mag-aawit And bukas ang halaran. Di ka Today- maduol sa tubangan. I don't plan on laying hands on anyone. I want you to meet with God yourself. So karon wala ko'y plano nga diin mapandong sa kong kamot diha kaninyo. Awan gusto ko nga diin kamo mismo makikibalak sa Dios. I want you to come by yourself before the presence of God. Gusto ko nga diin kamo mismo ang iyong kaugalingon moduol diha sa presensya And sa Dios. confess your sins to God. Og imong isugid ang imong sala diha sa Ginoo. And today I believe God can clothe you in holiness. O karon ako nagatuo nga din ang Dios magabutang kanimo, magasulob kanimo og pagkabalaan. If there is a garment of heaviness, Di na do na may kining sapot sa mga kabug-at. today you can put on the garment of praise. Karon pwede nga din imong isulob ang sapot sa mga pagday. He told Joshua, take away the filthy garments and I will give you precious garments. Ingnan niya si Josue nga din kuha tangtanga ang hugaw nga sapot og suluban ko ikaw og hamili nga diin bisti. Amen. So mag-aigsoon, ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok, pero duol sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo. Amen? Kaya ang Diyos na higugman ninyo, ang Diyos cares para sa imong kalan. God cares for your soul. Amen. Amen? So let's sing unto God and let's humble ourselves in the sight of God. Hallelujah.